bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan. So, yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung meron pa po isang properties at yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga properties po? Sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga negosyo nyo, yung mga Q. Yung mga Q businesses, QJJ businesses. At ilan pa. At yung 3-link businesses. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iibad sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po hindi na po. Itong chopper? Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po. Hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing, and you promised to tell the committee the name of this British company. So please. Yes, opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tinatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Iko-confirm niyo yung pangalan?
Ko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi, Bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya ko-confirm ko lang po para sigurado Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Ano pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, Opo. chopper ang negosyo nila, pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So, itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo.